Okay, pag-usapan natin to. Sa mundong online, isang click mo lang pwedeng magbago ang lahat. Pero alam nyo ba kung hanggang saan talagang hangganan ng batas? Yan mismo ang aalamin natin ngayon tungkol sa cyber libel law ng Pilipinas. Alam mo yung nag-i-scroll ka lang tapos may nakita kang post, ni-like mo or shinare mo? Naisip mo ba na yung simpleng pagpindot na yon pwede ka palang dalhin sa korte? Parang simpleng tanong lang, no? Pero nako, ang sagot medyo komplikado. At para mahanap natin yung sagot na yan, kailangan nating mag-time travel. Balik tayo sa 1930s. Oo, 1930s. Panahon pala wala man lang ideya ang mga tao kung ano ang internet. Doon kasi nakaugat ang lahat sa ating revised penal code. So para di tayo maligaw, simulan natin sa pinaka-basic, yung pundasyon ng lahat. Ano ba talaga ang 4 na elemento ng libel? Una, imputation. Sa madaling salita, pagbibintang. Pag binintangan mo ang isang tao ng krimen, ng isang bisyo, o kahit anong depekto na nakakasira sa pangalan niya, halimbawa, tinawag mo siyang swindler, murderer, o based sa isang totoong kaso tinawag mo siyang mangkukulam. Yan, pasok na yan. Pangalawa, publication. Teka, huwag niyong isipin na kailangan pa nitong lumabas sa diaryo o TV. Hindi. Basta yung sinabi mo, may nakarinig o nakabasa na kahit isang tao lang, isang tao bukod sa biktima. Boom! May publication na yan. Pangatlo, malisya. O sa Tagalog, malisya. Ito yung intention mo na manira. Pero, at ito ang crucial sa batas natin, automatic yan. Once na yung sinabi mo ay mapanira, a-assume na agad ng batas na may malisya. Hindi mo na kailangang patunayan, presumed na yon. At pang-4, yung huli, identification. Kahit hindi mo pa pangalanan pero sa mga sinabi mo, alam na ng mga tao kung sino yung tinutukoy mo. Yung parang gets na namin kung sino yan, sapat na yon, pasok pa rin sa identification. Okay, so alam na natin yung 4 na elemento. Ngayon, paikutin natin ang kwento. Dito na pumapasok ang Cybercrime Act. So 2012, pinasa yung Cybercrime Act. In-expect ng lahat, okay, may bagong crime. Pero ang plot twist, hindi. Hindi ito gumawa ng bagong krimen ng libel. Walang bagong definition. Parang paano yon? Ang sabi mismo ng Korte Suprema, sa isang 2023 case, Causing versus People, ang cyber libel daw ay yung dati pa ring krimen ng libel. Kinuha lang at inilipat sa cyberspace. Kumbaga, yung internet o social media, isa lang daw yang katulad na paraan ng pagpapublish. Same crime, new venue. So, anong ibig sabihin yan? Simple lang. Yung 4 na elementong pinag-usapan natin, imputation, publication, malice identification, kailangan paling andyan lahat yan. Ang nag-iba lang, yung crime scene. Hindi na sa kanto o sa dyaryo, ngayon nasa Facebook post mo na, sa tweet mo o kahit sa ang sulok ng internet. At dito na nagiging mas exciting. Paano nung sinubok na ang batas na to sa totoong buhay? Ano ang naging hatol ng Korte Suprema? May isang landmark case noong 2014, Decini v. Secretary of Justice. Ito yung kaso na bumatikos sa Cybercrime Act at yung naging desisyon dito, well, binago nito ang laro para sa lahat ng Pinoy online. For good! At heto na, ang sagot sa tanong natin kanina. Sabi ng Korte Suprema, yung original author ng post, pwedeng kasuhan. Constitutional yan. Pero, at malaking pero to, yung mga simpleng nag-like, nag-comment o nag-share lang, unconstitutional daw na kasuhan sila. Malaking kaluwagan yan, di ba? At bakit ganyan ang desisyon? Ayon sa Supreme Court, kung bawat like o share ay pwedeng ikaso, magkakaroon yan ng tinatawag na chilling effect. Parang matatakot na tayong lahat mag-express ng sarili natin online. Bawat click, kakabahan ka. At ayaw ng batas na mangyari yan sa ating free speech. At hindi lang yan sa Decini case din yan, pinoprotektahan ng privacy natin. Sinabing bawal yung pagkuha ng data natin ng walang warrant. Bawal din yung basta-basta mag-block ng website ang DOJ ng walang court order. Ang bottom line, kailangan ng court warrant bago kanila pwedeng pakialaman online. Okay, so another question. Kung halos pareho lang pala ang cyber libel at yung lumang libel, ibig sabihin ba pwede kang kasuhan ng 2 beses para sa isang post lang? Isa for libel, isa for cyber libel? Doble kaso? At ang sagot, hindi! Malaking hindi!
Sabi ng Korte Suprema, labag yan sa karapatan natin laban sa double jeopardy. Hindi pwedeng 2 beses kang kasuhan para sa iisang pagkakamali. So tandaan, 1 post, 1 potential crime. Yun lang. Alright, ngayon para malinaw sa lahat, isummarize natin. Ito yung mga dapat niyong tandaan bilang isang netizen dito sa Pilipinas. Una sa lahat, yung time limit para magsampa ng kaso. Tandaan niyo tong numero na to, 1 taon. Pero, 1 taon mula kailan? Dito maraming nalilito. Kailan ba talaga nag-uumpisang tumakbo yung oras? Mula ba sa pag-post o kailan? Ayon ulit sa causing case, yung 1 taon na yan mag-uumpisa hindi sa araw na pinost, kundi sa araw na na-discover o natuklasan ng biktima yung post. So kung na-post yan 2 years ago pero ngayon lang niya nakita, ngayon lang mag-uumpisa yung 1-year countdown. Napakalaking pagkakaiba niyan. So para madaling tandaan, heto yung final checklist nyo. Number 1, original author lang ang pwedeng kasuhan. 2, likes at shares mo, safe ka dyan. 3, 1 year lang para magsampa ng kaso at magsisimula yan mula sa discovery. 4, bawal ang double jeopardy. 1 post, 1 kaso lang. At 5, yung pinaka-importante, kailangan andon lahat ng 4 na elemento ng libel. Kung kulang ng isa, hindi yan libel. Malinaw? At para tapusin to, iiwan ko kayo ng isang tanang na pag-isipan. Sa panahon natin na yon, ang bilis-bilis ng pagkalat ng impormasyon, saan ba talaga natin dapat ilagay yung linya? Paano natin babalansehin yung karapatan nating magsalita ng malaya at yung karapatan ng bawat isa na protektahan ng kanilang pangalan at reputasyon? Isang bagay na aminin natin hindi madaling sagutin. Isipin mo, nag-scroll ka sa Facebook habang nagkakape, tapos may nakita kang isang nakakatawa pero medyo controversial na meme tungkol sa isang kilalang tao dyan sa bayan ninyo. Natawa ka, kaya pinindot mo yung share button. Oo, tapos minsan nag-comment ka pa ng haha, totoo to, o kaya tinatag mo pa yung mga kaibigan mo. Exactly. Kasi ang saya, di ba? Pero fast forward 2 linggo, may kumatok bigla sa pinto nyo. Pagbukas mo, may dalang supina. Kinasuhan ka daw ng krimen dahil lang doon sa pag-share mo. Nakakagulat yan kapag nangyari sa'yo. Kasi parang baliw, di ba? Parang ang hirap paniwalaan na mangyayari talaga. Kaya nga kasi madalas feeling natin dahil nasa likod lang tayo ng screen, parang malaya tayong gawin o sabihin ng kahit ano na walang mangyayari. At diyan talaga maraming nasasabit ngayon kasi ang social media, kahit parang tambayan lang natin yan, sa mata ng batas natin, pampublikong espasyo siya. Ang mga salitang binibibitawan mo. Kahit online man yan o personal? Oo, online man o sa personal na usapan, pwedeng magkaroon ng seryosong legal na kapalit yan na pwedeng sumira sa reputasyon mo at maging sa kalayaan mo. Kaya para sa ating paghimay ngayon, iyan mismo ang misyon natin. Kinuha namin ang mga batas natin tungkol sa tinatawag na crimes against honor. O yung mga krimen laban sa karangalan, tama? Yes. Hihimayin natin yung mismong lumang revised penal code natin, specifically yung articles 353 hanggang 359. Tapos itatawid natin yan sa mga sikat na desisyon ng Korte Suprema tulad nung Dizini, Causing at Peñalosa cases. Napakahalaga ng mga kasong yan kasi dyan natin makikita kung saan ba talaga nagtatapos yung freedom of expression mo bilang mamamayan. At kung saan naman mag-uumpisa yung karapatan ng ibang tao na, protektahan yung pangalan nila. Gusto naming ipakita sa'yo kung paano balansehin yon. Kumbaga, titingnan natin kung paano nag-a-adjust yung batas natin kasi isipin mo, yung revised penal code natin, ginawa yan nung panahon pa ng mga makinilya at telegrama Panahon pa ng Kastila at Amerikano halos. Oo nga Tapos ngayon, kailangan siyang i-apply sa panahon ng internet, mga viral posts at social media. At para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, huwag kang mag-alala, hindi natin gagawing parang boring na klase sa law school itong usapan. Walang masyadong legal jargon hanggat maaari. Tama. Ipapakita natin kung paano gumagana ang mga batas na ito sa totoong buhay. Kaya bago tayo pumunta doon sa mga magulong nangyayari sa internet ngayon, balikan muna natin yung mga basics
paano ba dinidefina ng batas ang paninira bago pa naimbento ang Wi-Fi? Ang pundasyon niyan ay yung Article 353 ng Revised Penal Code natin. Dito pumapasok yung tinatawag na defamation. Defamation. Okay? Oo. Ang unang mapapansin mo rito, pinagsama na ng batas natin yung konsepto ng calumny o yung paggawa ng maling akusasyon at yung simpleng insulto lang. Wait, so parao lang yun sa mata ng batas? Bale, sa madaling salita, lahat yan, iisang klase na lang ng paninira. Ang layunin ng batas, ayon doon sa lumang kaso ng Worcester versus Ocampo, ay kilalanin na ang reputasyon ng isang tao ay parang isang ari-arian. Parang bahay o kotse na pwedeng manakaw o masira. Eksakto. Ari-arian na dapat protektahan mula sa mga umaatake rito. Teka, may naisip ako. Ibig sabihin ba nito, kailangan nagmumura ko o tahasang naninira para lang makasuhan ako? Paano kung, kunwari, pinupuri kita pero halata namang sarcastic ako? Yung tipong ginagawa mo lang para kutyahin siya. Oo, yung parang napakagaling mo namang magtrabaho pero sarcastic. Pasok ba yon? Pasok pa rin yan sa defamation. Sa kaso ng Jimenez versus Reyes, sinabi ng Korte Suprema na kahit yung undeserved praise o pambobola, kung ginawa mo para ipahiya ang isang tao, Slander in disguise yan. oo, slander in disguise yan. Kasi hindi tinitingnan ng batas kung gaano kaganda yung salitang ginamit mo eh. So dun sila titingin. Sa context? Titingnan nila yung epekto at yung intensyon mo. Kahit nga nagpapatawa ka lang, kung lumagpas na sa limitasyon at naging personal ang atake na, pwede itong maging libelous. Seryoso? Pati jokes? Oo, nangyari yan sa kaso ng Oliver versus La Vanguardia. Hindi palusot sa korte yung sasabihin mong, joke lang eh, masyado namang pikon. Grabe! So bawal pala talagang sumobra sa sarcasm kung nakakasira na? Para mas maintindihan ko at ng mga nakikinig natin, ano ba yung mga klase ng defamation? Tatlo ang main categories natin sa ilalim ng Revised Penal Code. Una, yung libel sa Article 355. Ito yung mga nakasulat o naiprint na paninira. Okay, libel is written. Pangalawa, slander o oral defamation naman sa Article 358. Ito naman yung mga binibitawang salita. At pangatlo, yung slander by deed sa Article 359. Slander by deed. Bale, kilos to. Tama, ito yung paninira gamit ang aksyon o kilos. By the way, iba pa rito yung seditious libel ha. Nasa Article 142 yon. Kasi iyon ay paninira laban mismo sa gobyerno. Ibang usapan yon. Okay. Mag-focus muna tayo sa libel kasi ito yung parang pinakamadalas mangyari. Ano ba ang mga elements na kailangan patunayan para masabing libel nga ang isang pahayag? May 5 elements tayong kailangan. Una, may imputation o pagpaparatang ng isang krimen, bisyo o nakakahiyang kondisyon. Okay, may inakusa ka. Pangalawa? Pangalawa, kailangan may publication. Pangatlo, dapat may malice. Pang-apat, identifiable o kilala kung sino yung biktima. At panglima, yung pahayag mo ay talagang nagdulot ng pagkakasira ng reputasyon niya. Gusto kong intindihin yung part ng publication kasi bakit napakahalaga niyan? Parang kung iinsulto kita ng harap-harapan sa isang kwarto na tayong dalawa lang, hindi din ba paninira din yun? Hindi sa mata ng libel law. Bakit kailangan pa ng publication? Kasi ang pinoprotektahan ng batas sa defamation ay hindi yung feelings mo. Ang pinoprotektahan ay yung reputasyon mo. Yung tingin ng iba sa'yo. Tama, kung tayong dalawa lang sa kwarto at ininsulto kita ng malala, masasaktan ka. Pero walang ibang nakarinig eh. Walang nasira sa tingin ng publiko sa'yo. Oo nga, no? So, kung tayong dalawa lang, the public doesn't know. Kaya kailangan ng publication. Ibig sabihin niyan, may third person o ibang tao na nakabasa o nakarinig nung paninira bukod doon sa naninira at sa mismong biktima. Paano kung ganito? Isinulat ko sa isang papel lahat ng galit at paninira ko sa'yo. Tapos, nilagay ko sa isang sobre at silyado. Sealed na sealed. Okay, sealed? Tapos, ipinadala ko sa isang messenger papunta sa'yo. Nabasa mo, nasaktan ka. May messenger na nagdala, so may third party. Libel ba yon?
Ligtas ka dyan. Sa kaso ng Lopez versus Delgado, nilinaw ng Korte Suprema na hindi iyan publication. Wait, kahit may third-party messenger? Kasi nga, selyado yung sobre. Walang pagkakataon yung messenger na basahin yung laman ng sulat, so technically wala siyang nalamang paninira. Paano kung nakalimutan kong iseal? Naiwang nakabuka yung flap ng sobre. Nako, ibang usapan na yan. Ayong doon sa lumang kaso ng US versus Grino, kapag unsealed o hindi selyado ang liham, considered published na yon. Talaga? Kahit hindi naman binasa nung messenger? Basta may posibilidad na nabasa ito ng messenger o ng kung sino mang humawak bago makarating sa biktima, published na yon. Mas malala pa nga doon sa kaso ng US versus Crame, Ano namang nangyari dun? Kahit nag-draft ka pa lang ng artikulo at ipinadala mo sa isang typesetter o taga-imprenta, pasok na agad sa publication yon. Kasi nabasa na nung taga-imprenta bago pa man mailabas o maiprint mismo. Wow! Sobrang bilis lang pala ma-satisfy nung publication element. Okay, move tayo doon sa isa pang element, yung malice. Sige. Paano kung totoo naman yung sinasabi ko? Halimbawa, totoo namang nagnakaw yung kapitbahay ko. May CCTV footage pa ako. Kapag ipinagkalat ko sa buong barangay na magnanakaw siya, safe ako kasi nagsasabi ako ng totoo, di ba? Maraming nagkakamali niyan. Sa ilalim ng Article 354, yung pagiging totoo ng isang pahayag ay hindi sapat na depensa para makalusot ka sa kaso. Wait, bakit? Kung totoo naman na magnanakaw siya, bakit ako makakasuhan? Kasi kahit totoo, inipinagpapalagay ng batas na ginawa mo iyon para lang manira. Ito yung tinatawag nilang malice in law. Kapag nanira ka, the law presumes na may masama kang intensyon. So the law assumes bad faith agad. Oo, kaya para makalusot ka, hindi sapat na sabihing, totoo naman yung CCTV . Kailangan mong patunayan na meron kang mabuting intensyon at makatarungang motibo o justifiable motive sa paglalathala nito. So hindi pwedeng ipahiyaw na lang ang isang tao sa publiko dahil gusto mo lang mang-asar. Tama, hindi pwede yun. Makes sense. Pero wala bang exceptions dito? Paano kung bahagi ng trabaho ko na i-report yung maling ginagawa ng isang tiwaling opisyal? Meron tayong tinatawag na privilege communications. Dalawang klase ito. Ang una ay yung absolute privilege. Ano yung mga example nito? Halimbawa nito ay yung mga privilege speech ng mga kongresista sa loob mismo ng Kongreso o kaya yung mga nakasulat sa judicial pleadings sa loob ng korte, basta relevant sa kaso. So kahit manira sila doon, safe sila? Oo, kahit paninira yan at may halong bad faith pa, hindi sila pwedeng kasuhan ng libel. Protected kasi yung legal at legislative process natin . Paano naman yung sa mga ordinaryong tao tulad namin? Diyan naman papasok ang qualified privilege. Ito yung mga pribadong komunikasyon na ginagawa mo dahil meron kang moral, legal o social duty. Okay, parang yung example ko kanina sa trabaho. O, halimbawa, nagpadala ka ng confidential na reklamo sa superior ng isang tiwaling empleyado nyo. Dahil privilege communication ito, nawawala yung presumption of malice nung batas. Nice. So, ligtas na ako nun kapag qualified privileged. Hindi automatic na ligtas. Ang ibig sabihin lang noon, lumilipat yung burden of proof. Yung nagrereklamo na ngayon, ang kailangang magpatunay sa korte na naninira ka lang talaga. Siya na magpapagod magtatunay. Oo, kailangan niyang patunayan na may loong kang malice in fact. Ibig sabihin, ginawa mo yon dahil sa personal na galit, paghihigante o ill will mo sa kanya at hindi dahil ginagampanan mo lang ang duty mo bilang empleyado. Speaking of paghihigante, may tanong ako. Paano kung ako yung naunang naging biktima? Anong klaseng biktima? Inatake yung reputasyon ko online. Nilabel akong magnanakaw at siniraan buong pagkatao ko. Teka, kung sinira niya pangalan ko, hindi ba natural lang na gumante ako? Pwede ba akong sumagot gamit ang paninira din bilang self-defense? Oo naman, kinikilala ng korte na pwede kang gumante bilang self-defense. Sa mga kaso ng People versus Chua Hiyong at People versus Pelayo Jr., sinabi ng mga mahistrado natin na kapag inatake ang pangalan mo, may karapatan kang sumagot.
Oh, good to know. Pero may limitasyon yan ha. Kailangan yung ganti mo ay sapat lang para ipagtanggol ang sarili mo. Dapat nakatutok lang doon sa issue. Kumbaga, isang fair answer. So hindi ako pwedeng maghalungkat ng baho niya na walang kinalaman doon sa original na issue namin. Eksakto. Hindi mo pwedeng sabihin na, naninira ka. Ikaw nga nangaliwa sa asawa mo 10 taon na ang nakakalipas. Kapag gumamit ka ng labis na paninira o mga salitang sobrang bastos na walang kaugnayan sa atake niya sa'yo, libel na rin ang ginawa mo. Gets ko na ang rules. Parang boxing na bawal below the belt. Bago tayo lumipat, may nabanggit doon sa sources natin tungkol sa gag law sa ilalim ng Article 357. Ano ba ito? Ito ay isang rule na pumipigil sa mga reporters, editors o kaya mga pahayagan na ilatlaha ang mga pribadong detalya ng buhay ng isang tao na nakakasira sa puri nito. Tulad ng ano? Kadalasan, sa mga kaso ito ng adultery o mga hiwalayan, yung alimony. Kahit totoo yung detalya nung kabit-kabit na yan, at kahit paggaling mismo sa official na hearing sa korte yung info, bawal itong i-publish ng walang pahintulot. Bakit bawal? Kung totoo naman at nasa korte. Dahil wala namang pakialam ang publiko sa masiselang aspeto ng kwarto ng mag-asawa eh. Pinoprotektahan kasi ng Estado ang pribasidad ng pamilya mula sa chismis. Okay, so these rules make sense kapag sumulat ka ng artikulo o nagpadala ng liham, di ba? Kasi may ebidensya, may permanent record. Pero paano kung nagdilim lang ang paningin ko tapos sinigawan ko yung kaaway ko sa gitna ng kalsada? Walang recording. Walang recording, sinigawan ko lang. Iba ba ang tingin ng batas dyan? Oo, oral defamation o slander na yan sa ilalim ng Article 358. At nahahati ito sa dalawa, simple slander at grave slander. Paano malalaman kung simple o grave? Nakadepende ang bigat sa mga salitang ginamit mo, sa relasyon nyo ng tao at sa social standing ng biktima. Halimbawa, kung nagkasagutan kayo dahil mainit ang ulo nyo, doon sa kalye o kaya sa isang maingay na political rally kung saan nagkakapikunan. Yung init ng ulo lang talaga? Oo, madalas tinitignan ito ng korte bilang simple slander lang kasi dala ng matinding emosyon sa sitwasyon. Teka, gusto kong pag-usapan yung isang nakakatuwang trivia na nabasa natin sa Korte Suprema tungkol sa pagmumura. Halimbawa, sobrang galit ko, nasabihan ko ng P o putang ina mo yung isang tao. Literal na paninira ba yon sa nanay niya? Grave slander ba yon? Karamihan talaga ng tao aakalain na malaking kaso yan eh. Pero ayon sa Korte Suprema doon sa kaso ng Reyes versus People, hindi yan otomatikong slander. Wait, bakit hindi? Ang bigat kaya nun? Ipinaliwanag ng mga mahistrado natin na ang ekspresyong yan ay madalas ginagamit sa Pilipinas hindi para literal na sabihing bayaran ng nanay ng tao. Ginagamit sa bilang isang common expression ng matinding galit o displeasure. So recognize pala ng batas natin na kapag nagmura ka out of frustration, hindi mo naman talaga inaakusahan ng fact yung pamilya niya. Oo. Siyempre, bawal pa rin mag-iskandalo ha. Pwede kang makasuhan ng unjust vexation dahil sa pagmumura mo ng ganyan. Pero sa aspeto ng defamation at slander, hindi kinukuha ng Korte Suprema ang literal na kahulugan ng mura. Kaya hindi ito otomatikong grave slander. Ang galing kung paano ina-adopt ng batas yung mismong kultura natin, no? Paano naman yung slander by deed sa Article 359? Ito yung paninira gamit ang kilos. Paano ka maninira ng walang sinasabi? Isipin mo yung mamakilos na layuning ipahiya ka sa publiko. Ang classic example dito na laging tinuturo ay ang pananampal. Sampal? Slander agad. Oo. Sa kaso yung People versus Nosy, isang pare ang sinampal habang nagmimisa sa harap mismo ng kanyang kongregasyon. Sa isa pang kaso naman, yung People versus Roque, isang guro ang sinampal sa gitna ng isang party. Pareho itong naging grave slander by deed. Bakit hindi physical injuries yung kaso? Dahil yung mismong kilos ang ginamit para wasakin ang reputasyon at hiyain yung biktima na may mataas na katayuan sa lipunan. Yung pare at teacher kasi, kagalang-galang yan eh.
Wait, may isa pang weird case dito. Paano kung may lalaking bigla na lang hinalikan at hinawakan ang dibdib ng isang babae sa isang pampublikong lugar? Hindi ba sexual assault yun? Acts of lasciviousness? Diyan nagkakaroon ng linaw sa kaso ng People versus Valencia. Naging slander by deed siya. Bakit slander by deed siya sa Valencia case? Dito kasi pumapasok yung tinatawag nating intensyon o mens rea sa criminal law. Sa kasong iyon, napatunayan sa korte na ginawa ng lalaki yung paghipo at paghalik hindi dahil meron siyang pagnanasang sexual, wala siyang lewd design. Bakit niya ginawa? Ginawa niya iyon para lang asarin, ipahiya at hiyain yung babae sa harap ng maraming tao dahil may away sila. Dahil ang intensyon niya ay sirain ang dignidad at hindi para mambastos ng sexual, ang naging sakdal ay slander by deed. Wow! So, yung intent pala talaga ang nagdidikta kung anong krimen ang mafa-file laban sa iyo. May naisip akong isa pang senaryo. Sige, ano yon? Paano kung gumamit ako ng megaphone, sinigawan kita ng mga paninira sa kalye gamit ang isang malaking amplifier? Slander ba yun? Dahil boses ko? O libel na yun dahil gumamit ako ng device at mas lumawak ang reach ko? Magandang tanong. Ayon sa kaso ng People versus Santiago, slander o oral defamation pa rin yan. Kahit gumamit ka pa ng megaphone, wala pa rin itong permanent nature. Walang permanence. Oo. Kapag pinatay mo yung megaphone, tapos na. Nawala na yung tunog sa hangin. Walang naiwang kopya na pwedeng ipasa-pasa at basahin paulit-ulit di tulad ng dyaryo o nakasulat na papel. So ang susi pala para maging libel ay ang permanence ng material, which perfectly transitions us doon sa pinaka-permanent na bagay sa mundo, ang internet. Paano ina-apply itong mga batas na to sa social media era? Pasok na tayo sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at doon sa sikat na landmark case na Decini versus Secretary of Justice. Sige, para linawin agad, sa kaso muna ng Casusing versus People, sinabi ng Korte Suprema natin na hindi gumawa ng panibagong krimen yung cybercrime law o RA 1075. Wait, hindi bagong krimen ang cyber libel? Hindi. Yung cyber libel, parehong-pareho lang yan ng libel sa Article 353 ng Revised Penal Code na kanina pa natin pinag-uusapan. Ang pagkakaiba lang, ginamit ang internet o Information and Communications Technology. Okay, so ano yung effect ng internet sa batas? Itong ICT, ginamit bilang isang qualifying circumstances. Dahil mas malawak ang nararating at halos imposibleng mabura ng tuluyan sa internet ang isang post, mas pinataas ng batas ang parusa para sa cyber libel kumpara sa ordinaryong libel lang. Okay, so balikan natin yung sitwasyon ko kanina sa umpisa. Yung nag-share at nag-like ako ng defamatory meme sa Facebook tapos kinasuhan ako. O, yung nabigyan ka ng supina. Pre-2014, bago lumabas yung Decini decision ng Korte Suprema, takot na takot ang lahat dahil sa aiding and abetting provision ng cybercrime law, di ba? Pwede ba talaga akong makulong sa pag-share lang noon? Dati, yun talagang nakasulat sa batas. Pero salamat doon sa Decini case, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagpaparusa sa pag-like, pag-comment o pag-share. Buti naman. Pero bakit nila tinanggal? Hindi ba nakakatulong din naman ako sa pagkalat ng paninira kapag isinare ko sa feed ko? Oo, pero kasi magkakaroon daw ito ng tinatawag na chilling effect. Isipin mo, kung pwede kang makasuhan dahil lang nag-react ka sa isang post sa newsfeed mo, walang sino mang ang maglalakas loob na makilahok sa diskusyon online. Oo nga naman. Matatakot tayong lahat mag-Facebook. Matatakot ang mga tao na ipahayag ang sarili nila o magbasa ng mga issue sa takot na madamay sa demandahan. Kaya para maprotektahan ang freedom of expression nating lahat, sinabi ng korte na yung original na author lang ng post ang pwedeng kasuhan ng cyber libel, hindi ang mga nag-interact lang dito. Nakakahinga tayo ng maluwag dyan. Ligtas na ang mga taga-share at marites sa internet. Ano pa ang mga na-strike down sa Decini case bukod sa likes at shares? Unang-una, yung pagpaparusa sa spam o unsolicited commercial communications. Sabi ng korte, bawal parusahan ito dahil protektado pa rin ito bilang commercial speech. So safe yung mga nagpapadala ng promo emails natin.
Pangalawa, na napakahalaga para sa privacy natin, ideklara nilang unconstitutional ang warrantless real-time data collection. Dati kasi sa batas na ito, pwedeng kolektahin ng mga pulis yung traffic data mo sa internet kahit walang warrant na galing sa judge. Seryoso? Pwede silang maniktik online ng walang warrant dati? Oo, kaya sabi ng Korte Suprema, bawal yon. Nauuwi yan sa fishing expeditions kung saan pwedeng tiktikan ang lahat ng pribadong galaw natin online. At pangatlo, bawal ang double jeopardy. Paano yung double jeopardy sa cyber libel? Hindi pwedeng kasuhan ka ng RPC label at tapos kakasuhan ka pa ulit ng cyber label para sa iisang post lang. Void yung Section 7 ng batas pagdating sa cyber label at child pornography. Kumbaga, isang post, isang kaso lang. Hindi pwedeng doble. Napakalinaw niyan. Ngayon, gusto kong pumunta sa usapin ng oras. Kasi ang internet parang forever, di ba? Paano yung mga post na ginawa bago pa naging batas yung cybercrime law noong 2012? Pwede ba akong balikan gamit yung lumang revised penal code? Nako, sinubukan nilang gawin yan doon sa kaso ng Peñalosa versus Ocampo. May isang defamatory post doon noong 2011. Dahil wala pang cybercrime law noon, kinasuhan nila yung author gamit ang Article 355 ng lumang RPC. Paano nila ginamit yung lumang batas yung walang internet noon? Sabi kasi sa batas na yun, libel can be committed by writing, printing, lithography, or any similar means. Sabi nung nagreklamo, similar means daw ang internet. Pwede nga naman, di ba? Parehong nagpa-publish eh. Pumayag ba ang Korte Suprema sa argumentong yun? Hindi. Dalawa ang naging dahilan ng korte. Una, ang batas penal sa Pilipinas ay hindi retroactive. Hindi mo pwedeng ipatupad pabalik sa nakaraan ang isang batas kung hindi ito pabor dun sa akusado. Okay, ano yung pangalawa? Pangalawa, ginamit ng korte yung statutory construction rule na nocitur associis. Ibig sabihin nito, ang isang salita ay dapat intindihin base sa mga salitang kasama nito sa batas. So paano siya in-apply sa similar means? Nung ginawa kasi ang RPC noong 1930s, ang kasama ng similar means ay makinilya, radyo at imprenta. Wala pa sa imahinasyon ng mga mambabatas natin noon ang konsepto ng internet, kaya hindi pwedeng isiksik ang internet sa lumang batas. Galing! May napansin din akong procedural rule dun sa Peñalosa case na tutungkol sa appeals eh. Paano yun? Oo, dito kasi madalas magkamali ang mga nagdedemanda. Kapag ang trial court mismo ang nag-dismiss ng kaso matapos mag-file ng motion to withdraw information ng prosecutor, ang tamang remedy o susunod na hagbang ng nagrereklamo ay mag-appeal, hindi mag-file ng petition for certiorari. Bakit mahalaga yun? May kailangan bang consent? Laging tandaan, sa mga criminal cases natin, walang legal personality ang isang private complainant na i-appeal yung kaso kung walang consent o pahintulot ng Office of the Solicitor General o OSG. Ang gobyerno kasi ang nagdedemanda sa mga criminal cases, hindi ang pribadong tao. Gets ko na. Last technical question na lang para sa'yo. Gaano katagal bago mapaso ang isang kasong cyber libel? Kasi dati, may nabasa ako na 15 years daw bago mawala yung liability mo sa isang internet post eh. Dati yon. Dahil sa lumang Tolentino Doctrine. Pero binago na yan kamakailan doon sa kaso ng Causing versus People. Nilinaw ng Korte Suprema na ang cyber libel prescribes in exactly 1 year. Isang taon lang? Isang taon lang katulad ng ordinaryong libel. Okay, teka. Senaryo ulit para sa akin at sa nakikinig. May dating kaibigan na nanira sa akin sa isang post noong 2018. Ngayon lang, ngayong 2026, ko na nagugol yung sarili ko at nakita ko yung paninira niya na public. So, lampas 8 taon na. Okay, matagal na nga. Pwede ko pa ba siyang kasuhan o lusot na siya kasi 1-year prescription lang daw? Pwede mo pa siyang kasuhan at dito madalas nagkakamali ang marami. Ang pagbibilang ng 1 taon ay hindi nagsisimula sa araw kung kailan in-upload yung post noong 2018. Kailan ang simula? Ang reckoning point o simula ng bilang ay sa araw na nadiskubre ng biktima o ng mga otoridad yung paninira. Kaya kung ngayon mo lang nadiskubre, dun pa lang mag-uumpisa ang timer na 1 taon. Pero teka, di ba?
Hindi ba unfair yun sa akusado? Pwedeng sabihin ng biktima na, ay ngayon ko lang nakita yan kahit matagal na niyang talagang alam, para lang mabuhay ulit yung kaso. Kaya nga binigay ng batas ang burden of proof sa akusado. Dahil ang depensa ng prescription ay para sa kapakinabangan ng akusado, siya mismong may obligasyong patunayan sa korte na hindi matagal na niyang alam yan, last year pa niya nakita yan. So siya pala magpapatunay na nagsisinungaling ako. Tama, kapag hindi niya napatunayan yon, mananaig yung araw ng discovery ng complainant. Ikinig, nagsimula tayo sa definition ng libel and slander by deed doon sa lumang revised penal code. Kung saan naintindihan natin kung bakit hindi sapat na palusot yung pagsasabihing totoo naman ang sinabi ko dahil doon sa presumption of malice. Tapos nakita rin natin kung gaano kabilis ma-hit yung publication element. Basta hindi mo lang naselyuhan ng maayos yung sobre, yari ka na. Tapos tinalakay natin yung internet era at kung paano binangga ng Decini case ang batas para maprotektahan yung karapatan nating mag-like at mag-share ng walang chilling effect. At panghuli, kung paano nag-set ang causing case ng strict 1-year prescription period na nag-uumpisa from discovery ng post. Talagang ipinapakita nito yung walang katapusang balancing act ng batas natin. Balancing act talaga. Oo, kasi sa isang banda, kailangang protektahan ng Estado ang dignidad ng isang tao mula sa mga mapanirang salita. Pero sa kabilang banda, hindi pwedeng sakalin ng batas ang malayang diskurso at palitan ng ideya, lalo na sa social media kung saan lahat tayo ay may boses na. Maraming salamat sa pagpapaliwanag ng lahat ng ito ng napakalinaw. Pero bago tayo maghiwalay, gusto naming iwanan kayong mga nakikinig ng isang kaisipan para pag-isipan nyo ngayong linggo. Oo, may bago na namang challenge kasi. Nakita natin kung paano nahirapan mag-adjust ang Korte Suprema mula sa print media papunta sa social media era, di ba? Lalo na sa internet. Pero sa mabilis na pagpasok ng artificial intelligence at mga deepfakes ngayon, nag-iiba na naman ang laro eh. Paano kung may gumawa ng hyper-realistic na video mo na gumagawa ng krimen o isang nakahahiyang bagay, pero hindi mo malaman kung sino ang gumawa at sino ang totoong nag-publish nito? Grabe yan! Sino ang idedemanda mo kung AI ang kalaban mo? At paano tutukuyan ng batas kung sino ang may malis? Magiging sapat pa kaya ang lumang konsepto natin ng publication at slander by deed sa isang mundong hindi mo na malaman kung ano ang totoo at ano ang gawa-gawa lang ng AI? Isang nakakapangilabot pero napakahalagang katanungan para sa ating hinaharap. Muli, imbitahan namin kayo na patuloy na maging mapanuri sa mga impormasyong nababasa at nakikita nyo online. Hanggang sa muli nating paghimay ng mga makabuluhang paksa sa deep dive na ito, maraming salamat sa pakikinig. Welcome to the debate. I-imagine mo na nag-post ka sa Facebook ng isang matinding batikos tukol sa isang tiwaling opisyal sa inyong bayan. Tapos lumipas ang 5 taon, nakalimutan mo na yung post mo. Oo, nagiba na ang buhay mo, di ba? Exactly. Tapos makalipas ang 14 na taon, may kakatokma lang bigla sa pinto mo na may dalang warrant of arrest. Dahil lang doon sa lumang post na yon. At hanggang kamakailan lamang, hindi yan isang kwentong panakot eh. Iyan yung nakakakilabot na realidad ng internet dito sa bansa natin. Totoo yan. At yan mismo ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Hihimayin natin yung malalim na tensyon sa pagitan ng karapatan mong magsalita online at yung karapatan din naman ng isang tao na protektahan ang kanyang pangalan. Right, so ang sentro ng usapan natin ngayon, sapat at akma ba ang kasalukuyang batas natin, partikular yung Revised Penal Code at ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para protektahan ang karangalan ng tao sa digital age? O, baka naman isa lang itong lumang batas mula pa noong panahon ng makinilya na ipinipilit nating isaksak sa panahon ng social media na sa totoo lang, nagdudulot na ng matinding chilling effect sa publiko. Ako, alinindigan ko na ang kasalukuyang interpretasyon ng Korte Suprema sa batas ng cyber label ay isang maingat, matagumpay at nag-e-evolve na balangkas. Nagbabalanse ito sa pananagutan at malayang pamamahayag. At ang posisyon ko naman ay ito. Ang direktang pagkuha sa isang batas ng label na ginawa noong 1930s para i-apply sa napakasalimuot na mundo ng cyberspace ay isang malaking pagkakamali.
Likas siyang mapanganib, hindi naiintindihan ng teknolohiya, at nag-iimbita ng labis na pag-abuso mula sa Estado. Sige, para maintindihan natin kung bakit may batas tayo laban sa cyber libel, kailangan muna nating balikan kung bakit may libel in the first place, di ba? Sige. Kung babalikan natin yung lumang kaso ng Worcester versus Ocampo, tinitingnan ng batas natin ang reputasyon bilang isang napakahalagang pag-aari. Parang pisikal na bahay yan eh. Oo, na hindi mo pwedeng sirain na lang bigla. Tama, kapag sinira mo ng walang batayan ng pangalan ng isang tao, sinisira mo yung kabuhayan niya, yung relasyon niya sa lipunan, kaya may pananagutan ka. Ngayon, nang pumasok ang internet, marami ang natakot. Paano na? Pero nilinaw ng Korte Suprema, sa kaso ng Causing versus People, na ang cyber libel ay hindi isang bagong halimaw na krimen. Teka, hindi bago? Republic Act 10175 yan. Oo, pero ito pa rin yung pamilyar na libel sa ilalim ng Article 353 at 355 ng Revised Penal Code natin. Inilapat lamang ito sa similar means. Ibig sabihin, gumamit lang ng bagong teknolohiya. Nagbago man ang plataporma mula diaryo pa Facebook, yung moral na prinsipyo na hindi mo dapat sirain ang dangal ng kapwa mo ay nananatili. Gets ko yung point na may moralidad na sinusundan. Valid point yan. Pero nakonsider mo ba na ang mismong pangangailangan ng Korte Suprema na sagipin ng publiko mula sa batas na ito ay patunay na depektibo ito mulat sa poll? Paanong depektibo? Naglagay nga sila ng proteksyon eh. Tingnan mo yung orihinal na anyo ng RA 10175. Ang mga gumawa ng batas na ito, malinaw na hindi nila naiintindihan kung paano gumagana ang internet. Totoo, ibinasura sa DC ni Case yung Section 5, yung tinatawag na aiding and abetting o yung pagpaparusa sa simpleng pag-like at pag-share. Ayun nga, kaya naging ligtas ang ordinaryong netizen. Oo, naging ligtas tayo dahil sa korte. Pero ang mismong pagtatangka ng Estado na isulat yon sa batas, na gawing krimen ang simpleng reaksyon sa social media, ay isang malinaw na state overreach. At hindi lang yan ang problema, nariyan din yung Section 12. Yung sa traffic data. Exactly, yung orihinal na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga otoridad na kumulekta ng real-time traffic data nang walang warrant. Gusto nilang makita kung saan ka nagpupunta sa internet nang hindi dumadaan sa judge. Ibinasura rin naman yon sa DC. Totoo. Pero ang fundamental na problema, nandyan pa rin eh. Ang internet ay hindi lang isang bagong uri ng imprenta. Hindi ito similar means lang. Ito ay isang buong ecosystem kung saan ang mga tao ay nag-iisip ng malakas kasama ang milyon-milyon ng iba pa. Kaya ang pagpilit sa batas ng 1930s sa modernong plataformang ito, parati siyang lilikha ng chilling effect. Gets ko. Yung point mo dyan sa chilling effect, pero tingnan natin sa ibang anggulo yung konsepto ng publikasyon. Kung titingnan natin yung lumang batas, para masabing may libel, kailangan may publication o nakarating sa third person yung paninira, di ba? Oo, the element of publication. Right. Sa lumang jurisprudence tulad ng US versus Crame, ang pag-abot mo pa lang ng manifesto sa isang typesetter sa palimbagan, publication na agad yon, dahil may ibang taong nakabasa. Ngayon, ilipat natin yan sa digital na mundo. Okay. Hindi ba't mas may katuturan na ituring ang internet bilang isang napakalaking stadium at yung nag-post siya yung may hawak na megaphone? Nang tanggalin ng Korte Suprema yung parusa sa aiding and abetting, ang sinasabi nila ay pinaparusahan lang natin ay yung sumisigaw sa megaphone, hindi yung mga pumalakpak o tumango sa stadium. Meaning the likes and shares? Exactly. Para sa akin, patunay ito na ang balangkas ng batas ay may sariling mekanismo para linisin at i-adjust ang sarili nito sa teknolohiya. Pasensya na pero hindi ako naniniwala dyan. Hayaan mo sabihin kung bakit. Yung pag-compare mo sa internet sa isang megaphone sa loob ng stadium, masyadong simplistiko yan. At dyan, eksaktong nagkakamali ang batas natin. Bakit naman simplistiko? Kasi sa internet, ang algorithm hindi lang basta hangin na nagdadala ng boses mula sa megaphone. Ang algorithm mismo ang aktibong naghahanap kung sino ang makikinig based sa kung ilan ang nag-like at nag-share. So the audience becomes part of the megaphone? Ayun na. Sa madaling salita,
Ang pag-like at pag-share ay hindi lang simpleng pagtango ng audience. Ito ang mismong makina ng distribution online. Bahagi yan ng tinatawag nating robust online discourse. Right. Pero hindi naman na sila pinaparusahan ngayon. Hindi na, pero kapag itinurong mo ang internet na parang pisikal na palimbagan kung saan malinaw kung sino ang author at sino ang reader, binabaliwala mo yung realidad na sa cyberspace ang bawat user ay consumer at publisher ng sabay. Kaya nga nakakatakot na sinubukan na lang i-criminalize yung aiding and abetting noong una eh. At yung kalituhan na ito, lalo itong lumalala kapag pinag-usapan na natin kung hanggang kailan ka pwedeng kasuhan, yung prescriptive period. Bago tayo pumunta sa prescriptive period, gusto ko lang idiin na kahit komplikado ang algorithm, ang intention lang naman ng batas ay panagutin ang pinagmulan ng mali siya at naging matagumpay ang korte dyan. Pero sige, puntahan natin yung issue ng oras dahil malaking usapin nga iyan. Napakalaki. Ito yung pinakamalinaw na ebidensya ng kalituhang dulot niyang pag-aangkop ng lumang batas sa bagong teknolohiya. Para maintindihan ng mga nakikinig, ang traditional na label sa Revised Penal Code ay nag-expire sa loob ng 1 taon. 1 taon lang. Tama. Pero nang ipasa ang cybercrime law, tinaasan nila ang parusa para sa cyber libel. Naging afflictive penalty ito. Dahil mas mabigat ang parusa, pumasok ngayon yung interpretasyon ng mga mababang korte na tinawag nating Tolentino Doctrine. Biglang naging 15 taon ang prescriptive period. Oo, 15 taon. Naging controversial talaga yan. Imagine mo yun, nag-post ka ng emosyonal na sentimiento noong college ka, tapos may pamilya ka na at lahat, pwede ka pang pusasan dahil sa post na yon. Nakapipinsala sa sino mang akusado ang mamuhay na may ganyang patalim sa leeg. At hindi lang yan, tingnan natin ang kaso ng Peñalosa v. Ocampo. May nagtangka pang kasuhan ng isang tao retroactively para sa isang Facebook post na ginawa noong 2011. Ah, yung issue ng retroactivity? Bago pa naipasa yung batas. Ang RA 10175 na ipasa noong 2012. Malinaw na paglabag iyan sa pinakapundamental na prinsipyo natin, nullum crimen, nulla poena sine lege. Walang krimen kung walang batas na nagpaparusa rito sa panahong ginawa mo yung aksyon. Ito ang nangyayari kapag pinipilit mong gawing rubber band ang lumang batas. Nakikita ko kung bakit naging source ng matinding anxiety yung 15-year rule na yan sa marami nating netizens. Legit yung takot. Pero kailangan kong itama ang pananaw na yun kasi yung mga mismong halimbawang binanggit mo, yung Tolentino Doctrine at yung Peñalosa case, ay patunay ng tagumpay ng sistema natin, hindi ng pagkabigo nito. Paanong naging tagumpay yung takutin ng mga tao ng 15 taon? Kasi ang batas ay hindi perpekto sa simula, pero may proseso tayo para itama ito. At yan mismo ang ginawa ng Korte Suprema. Sa kaso ng Causing v. People, formal nang inabandona at pinatay ng Korte Suprema ang 15-year rule na yan. Oo, inabot nga lang ng ilang taon. Pero nilinaw na nila, teka, ang cyber libel ay nakapaloob pa rin sa Revised Penal Code, kaya dapat sumunod ito sa Article 90. Ibig sabihin, ang cyber libel ay nag-e-expire sa loob lamang ng 1 taon, eksakto tulad ng tradisyonal na libel. Wala na yung dekadang anino ng takot. Pero inabot ng halos 1 dekada bago nilinaw iyon ng korte. Ilang buhay ang nasira ng takot sa panahong iyon? Naiintindihan ko ang frustration sa tagal, pero ang mahalaga, naayos yung doktrina. At patungkol naman dun sa Peñalosa case, hindi ba't ibinasura rin iyon ng Korte Suprema pabor sa akusado? Maliwanag na sinabi ng Korte na hindi mo pwedeng gamitin ang similar means para saklawin ang mga computer systems bago pa man na ipasa ang RA 10175. Ipinagtanggol nila ang nullum crimen. Oo. But again, the courts had to save us from the law itself. Pero gumana ang checks and balances. Pinrotektahan ng hudikatura ang individual. Ngayon, dahil na-establish na natin na naitakda ng korte ang malinaw na 1 taong limitasyon sa batas, tingnan naman natin kung paano nag-ooperate ang Estado sa paghahanap ng ebidensya sa loob ng 1 taong iyon. Paano ba nangangalap ng datos sa cyberspace ang mga otoridad? At dyan ulit lilitaw ang pagiging mapanganib ng balangkas na ito. Nabanggit ko kanina yung Section 12, yung real-time collection ng traffic data. Idadagdag ko rin ang Section 19.
Yung sa DOJ? Oo, yung nagbigay ng kapangyarihan sa Department of Justice na i-block o tanggalin ang access sa isang computer data nang walang warrant. Ang kailangan nila ay prima facie na paniniwala. Sa unang tingin pa lang nila, tingin nila may paglabag, ibablock na nila. Parehong ideklara itong unconstitutional sa Dicini case. Kaya nga, tinanggal na siya. Tama ang korte doon. Pero pag-isipan natin ang lohika ng lehislatura nang isulat nila iyon. Ginawa nilang judge, jury, and executioner ang ehekutibo. Ang pagharang sa electronic data ng walang sinasabi ang isang huwes ay direktang atake sa karapatan natin laban sa unreasonable searches and seizures. Ang buong RA 10175 ay nakadesenyo para mas paboran ng surveillance kaysa sa privacy natin. Gets ko yung concern mo sa Section 12 at 19. Kung natuloy iyon, talagang mapanganib. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang mga probisyong na natili at pinagtibay ng korte dahil nakita nilang balansa ito. Pinag-uusapan natin ang Sections 13, 14 at 15. Ano bang pinagkaiba niyan? Malaki. Ang Section 13 ay tungkol sa preservation ng data. Halimbawa, inutusan ng authority ang Facebook na isave lang yung data ng isang account. Hindi nito pinipigilan ng regular na pag-uusap mo online at hindi ka inaalisan ng access. Naka-freeze lang yung record sa server nila. Pero nasa gobyerno na yung mata nila doon. Pero naka-preserve lang. Kung gusto ng pulis siya, nabuksan o basahin iyon sa ilalim ng Section 14 at 15 na tumatalakay sa disclosure and examination, malinaw na kailangan na nilang kumuha ng court-issued warrant. Kailangan nilang magpakita ng matibay na ebidensya sa judge. Ipinapakita nito na may mahigpit na balanse. Kung kukuha ng warrant. Oh, at kailangan niyon. Hindi natin pwedeng pilayan ang law enforcement. Kailangan nilang habulin ang mga totoong kriminal sa cyberspace tulad ng mga nagpapakalat ng child exploitation materials o yung nangingikil ng pera. Kung walang preservation of data, isang click lang, burado na ang ebidensya. Pero siniguro ng korte na dadaan sa tamang proseso. Ang paghingi ng warrant sa Section 14 at 15 ay magandang pakinggan. Pero sa realidad ng pamumuhay natin sa cyberspace, ang kapangyarihan pa lang na mag-utos ng preservation sa ilalim ng Section 13 ay nagbibigay na ng napakalaking bentahe sa estado. Inilalagay nito ang informasyon mo sa isang vulnerable state. Pero hindi mo nga bubuksan kung walang judge? Ninit, ilipat natin ang usapan sa pinakaugat ng isyong ito. Sabihin na nating may warrant, tama ang timing at nahuli sa loob ng isang taon. Paano naman pinoprotektahan ng batas ang mga taong ang intensyon ay hindi manira, kundi maglahad ng lehitimong batikos? Paano yung nagpapahayag lang ng galit sa korupsyon? Madalas sila ang nagiging biktima nitong cyber libel eh. Magandang tanong yan dahil dyan eksaktong papasok ang tinatawag nating konsepto ng malice at privileged communication sa ating penal code. Para masabing libelous ang isang post, dapat mapatunayan na may mali siya, na ginawa mo yon para lang sirain ang tao. Okay. Pero sa ilalim ng Article 354, nawawala yung presumption ng malice kung ang pahayag mo ay itinuturing na privileged. Protektado ito ng batas. Halimbawa, isang tapat at totoong report tungkol sa opisyal na pagdinig. At ito ang pinakamahalaga para sa mga bumabatikos sa pamahalaan. Napakataas ng antas ng proteksyon na ibinibigay ng Korte Suprema kapag ang pinupuna mo ay isang public official. Yung public figure doctrine. Yes, babalikan ko yung landmark case ng US versus Sedano. Malinaw doon na ang matinding batiko sa mental o moral fitness ng isang taong nasa pampublikong opisina ay hindi libelous hanggat walang mapapatunayang actual malice. Yung tipong alam mong kasinungalingan pero pinost mo pa rin. Ligtas pa rin ang malayang pamamahayag. Kung nagpost ka sa Facebook para isiwalat ang katiwalian ng mayor nyo, proprotektahan ka ng batas. 54 na binanggit mo, totoo na may privileged communication. Pero, na-consider mo ba na ang burden of proof yung pasanin para patunayan na wala kang malisya ay madalas nalilipat sa akusado? Depende yan kung paano ipresenta sa korte. Pero sa totoong buhay, ano ang mangyayari? Kakasuhan ka muna ng mayor. Mag-i-issue ng warrant of arrest laban sa'yo. Huhulihin ka, pipicturan ka ng mugshot at magbabayad ka ng piyansa. Saka mo pa lamang mapapatunayan sa harap ng judge na, teka, privileged communication po yung post ko. Ang mismong proseso ang nagiging parusa.
I admit the process can be grueling. At dyan pumapasok yung tinatawag nating SLAPP suits, Strategic Lawsuits Against Public Participation. Ginagamit ng mga makapangyarihan ang cyber libel hindi para manalo sa kaso, kundi para pilayin sa gastos at patayin sa stress ang mga ordinaryong kritiko. Bukod pa dyan, nariyan ang Article 357, yung gag law. Ipinagbabawal ang pag-publish ng mga totoong detalye tungkol sa pribadong buhay ng isang tao sa judicial proceedings. Ang paglalapat ng mga ganitong makalumang provision sa bilis ng internet ay nagbibigay ng perfectong sandata para patahimikin tayo. Yan ang chilling effect na sinasabi ko. Naiintindihan ko ang bigat ng proseso. Ang pagharap sa kaso ay hindi biro at totoong may mga gumagamit nito bilang slap suits. Pero iyan ang mismong dahilan kung bakit kailangan natin ng maselang na pagbabalanse ng batas. Hindi natin pwedeng alisan ang karapatan ng mga taong tunay na siniraan para lang mapabilis ang proseso ng iba. Right. Kung ibubuod ko ang posisyon ko sa buong talakayan natin ngayon, ang batas ng cyber libel sa patuloy na paghuhubog at interbensyon ng Korte Suprema ay matagumpay na naghihiwalay sa malisyosong paninirang puri at sa lehitimong kalayaan sa pagpapahayag. Ang paglilinaw na 1 taon lang ang prescriptive period, ang pagtanggal sa parusa sa simpleng pag-like at pag-share, at ang pag-oobliga sa pulisya na kumuha ng warrant, lahat ng ito ay patunay na ang tradisyonal na balangkas ay kayang umangkop. At bilang buod naman ang posisyon ko. Bagamat kinikilala ko na may mga butas na tinakpan at itinama ang Korte Suprema para bawasan ang bangis ng batas na ito, ang mismong pundasyon natin ay sira. Ang paggamit ng lumang revised penal code sa isang napakadinamiko at kakaibang mundo ng cyberspace ay patuloy na nagdudulot ng kalituhan. Ang kalayaan sa pamamahayag ay hindi dapat nakadepende lamang sa mga after-the-fact na pagsasagip ng Korte Suprema tuwing nagmamalabis ang Estado. Sa tingin ko, kung mayroon man tayong malinaw na pinagkakasunduan ngayon, ito ay yung realidad na ang teknolohiya ay palagi at patuloy na mauuna kaysa sa batas. Ang paghahanap ng eksaktong balanse dito ay hindi isang tapos na usapin . Sumasang-ayon ako dyan. Ang internet ay nagbabago araw-araw. Naglalabas ito ng mga bagong paraan ng interaksyon, mga algorithms, AI, na hindi man lang natin naisip 10 taon na ang nakalipas. Ang legal na sistema natin ay palaging maghahabol upang intindihin ang lahat ng ito. At dito na natin tatapusin ang ating diskurso. Kung babalikan natin ang lahat ng ating pinag-usapan, isipin nyo ito. Kapag hawak mo ang isang napakaluma at pisikal na mapa, tapos sinubukan mo itong gamitin para i-navigate ang isang kalsadang patuloy na nagbabago tulad ng internet, makakarating ka pa rin ba sa hustisya sa tulong ng maingat na paggabay o tuluyan ka na lang mawawala sa isang sistemang hindi na akma sa panahon? Nasa inyo na ang pagbuo ng sariling konklusyon kung ang kasalukuyan nating batas ay isang tagumpay ng ebolusyon ng hustisya o isang babala na kailangan na natin ng bagong balangkas. Hanggang sa muli.